Shoutout kay Jervin Cris, Katsakino Dukusin, Juan Solegue, Romeo Conchada at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, ang sama ng nilaro ng Barangay Ginebra dito kontra Reno Shine Elasto Painters. Nangamote itong si RJ Abarrientos at si Isaac Go. 1 out of 15 ang scoring ni RJ at 1 out of 14 si Isaac Go. 4 points lamang si Scotty Thompson. At nakita natin na hirap sila. Hindi mapigilan yung rookie ng ROS na si Felix Lemeti. Dahil dito marami nagsasabi na parang kulang pa yung lineup ng Barangay Ginebra. Kaya kinakailangan nila na ito ay palakasin pa. So sa ngayon, mukhang ang Ginebra ay gagawa ng trade para makakuha ng mga mas malakas pang player. Ito nga abangan natin kung sino pang pwede nilang kunin. Kung scoring ang kinakailangan ng Ginebra, pwede nila sigurong idagdag itong si Joshua Monson. O kaya naman ay kung big man itong si William Navarro. Baka pwede na rin nilang kunin itong iba pang players katulad ni Jason Perkins para mapalakas yung kanilang lineup dahil para na-expose yung weakness dito ng Barangay Ginebra. Kahit sabihin pa natin first game yan, hindi yun excuse talaga dahil itong si Felix Lemeti nung first game niya maganda pinakita pati yung si Kaylan Tiongson. So walang dahilan kung bakit kahit first game yan ay mahihirapan sila. So kailangan talaga na maging maganda na ang performance nitong Barangay Ginebra. Pero pwede rin na gumawa pa sila ng trade at ibig niya sabihin, kabilang doon sa mati-trade yan, ay itong si Bon Pesumal. Malamang ganyan ang gawin na itong Ginebra para sila ay makakuha ng mas mataas at mas magaling na mga players na magagamit. Ang kabilang doon sa mga trade assets na pwede na lang gamitin ay itong si Bon Pesumal, itong si Raymond Aguilar, si Jared Dillinger, itong si Jason David. So ibig sabihin yan ang mga gagamitin ngayon ng Ginebra para maging mas malakas yung kanilang line-up at makabawi. Interesado nga ba ang NLEX Road Warriors na makuha muli itong si Poy Eram bilang kanilang sentro? Sa ngayon kasi ang pinaproblema nitong NLEX ay kung paano sila makakapag-compete dahil wala silang big man na legitimate. Gusto ngayon ng NLEX na makakuha ng isang big man katulad ni Poy Eram. Alam natin si Eram naglaro dati dyan, maganda pinakita niya. At mukhang parang ganyan ang gustong gawin ngayon ni Coach Jong Wichiko. Alam naman natin na yung mga past teams ni Coach Jong na nag-champion ay merong mga big men palagi. So parang yun talaga ang hinahanap niya. Kaya mukhang itong si Poy Eram ang gusto niyang kunin. Ang problema nga lang, itong si Poy Eram naglalaro para doon sa kanilang sister team na TNT Tropa. At medyo mahirap makuha yan. Unang-una, hindi naman pakakawalan basta-basta ni Coach Jot Reyes itong si Poy Eram. Dahil nga yan ay isang mahusay na big man. Plus yung isa pang big man ng TNT, itong si Brandon Roser ay merong injury at hindi makapaglalaro ngayong season na to. So sa tingin ko, kung gustong kumuha ng big man ng index ay dapat tumingin sila beyond TNT, wag lamang TNT dahil mahirap talagang makuha si Eram. Sa tingin ko, pwede nila subukan ay itong San Miguel kung makukuha nila si Moana Tautua. Ang problema naman ay kung sino ibibigay nilang kapalit. Dahil San Miguel gusto meron backup kay Junmar Fajardo. Siguro si Jonel Policarpio pwede, kaya lang itong si Policarpio naman ay 6'5 na forward. Itong si Tautua ay mas malaki at yan ay pwedeng maging center. Kaya sa tingin ko yan ang nagiging problema ngayon nitong NLEX Road Warriors. Kaya abangan na lang natin kung paano mareresolba ni Coach Jong Wichiko ang ganitong klaseng issue, lalo na at gusto niyang kumuha ng big men na magagamit talaga dito sa kanyang lineup. As it is, hindi lang naman NLEX ang may ganyang sitwasyon, kung hindi maraming mga team sa PBA talaga ang gustong kumuha ng mga big men dahil yan ang kinakailangan para ikaw ay makalaban at magkaroon ng tsansa ng manalo ng kampiyonato dito ngayon.